Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin niyo muna yung katabi. Dined ba yung katabi? Okay, at ngayon po ay tapat na patapat tayo. Father's Day. Kaya batiin po natin ang ating mga katatayan. Happy Father's Day po sa bawat isa, sa bawat tatay na nandito. So tayo po ay magbubukas o tayo po ay magbabasa na ng ating teksto. At nakasiris tayo ng Genesis. But this time, mag-switch lang tayo ng ibang teksto dahil Father's Day yun. So, kailangan din natin i-acknowledge at i-appreciate yung ating mga katatayan. So, mind lang tayo ngayon. Chill lang. Okay, tingnan natin. Meron ba tayo dyan? Meron tayong nakalagay kaya? Actually, yung ating text ngayon ay nasa Old Testament. Joshua, Josue. Alam kung paano sinasabi yun. Joshua, Josue sa Tagalog. No? Pagkatapos ni Moises si Moises, kilala naman natin. Pagkatapos si Moises ang nag-lead sa mga Israelita galing sa Egypt papunta sa Canaan, sa pangakong lugar ng Diyos sa kanila. At nung tatawid na sila at papasok na sila sa Canaan, tatawid na sila sa ilog Jordan, ay naiwan na si Moises at hindi na siya pwedeng tumawid pa sa kabila dahil hindi na niloob ng Diyos na makarating siya sa kabila doon sa pinakapangakong lugar. Kaya ang tumawid na lang doon ay ang kanyang disciple, ang kanyang apprentice na si Joshua. O si Josue, o si Joshua. Yan. So, sa murang edad, sa batang edad ni Josue ay siya yung nag-lead ng ilang milyong katao, no? Na mga Israelita, matitigas ang ulo, mga reklamador, mga pasaway, mga mas may edad pa sa kanya, mas may experience pa sa kanya, nilid niya yung isang buong bansa papatawid doon sa lugar na pinangako ng Diyos. So, along the way ng kanyang pagiging leader o tagapamuno ng buong bansang Israel, siyempre, yung struggle nandun, no? Yung adjustment niya o yung tigas kasi ulo ng mga Israelita. Kaya, ang sabi ni Lord sa kanya, conquer this land. Eliminate lahat ang kalaban at stand this territory. So, kailangan nilang tayuan, kailangan nilang panghawakan, kailangan yun ang utos sa kanya ng Diyos. Kailangan mong sakupin ang bansang ito, kubkubin, at the same time, kailangan bawat taong nandun na nakatira sa lugar, sa bansang yan, uubusin nyo, wala kayong ititira. At the same time, bawat lugar ay gawin yung inyong tahanan. Hindi madaling task yun. Pero yun ang utos sa kanya ng Panginoon. Kaya nga, habang tumatagal na nakatira na sila doon, at habang tumatakbo ang panahon na laban sila ng laban every time para lang maubos yung mga test, hindi naman talaga agad maubos yun eh. Parang Pilipinas, mapak sila sa Maynila. Hindi naman agad, makarating sila ng Mindanao, makarating sila ng Luzon, ng Visayas. Dahan-dahan nilang kinonquer yung buong lugar ng Canaan o tinatawag natin ngayon Israel. Kaya hindi madali, walang wifi noon, walang telepono noon. Talagang mano-mano ang contact, ang usapan, nag-meeting, napakatagal, layo, maglakad, walang transportation, wala pang ganun. Kaya nandun talaga yung focus at saka nandun yung determinasyon ni Joshua na gawin yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. So, let's read ng ating teksto ngayong araw na to. Okay, yan lang na lang. Ito na lang English. Sige, tayo po ay tumayo, sandali. No? Yan lang naman, maiksi lang. Sandali lang yan.
Joshua 24 verse 15. But as for me and my household, we will serve the Lord. Ako at ang aking buong sambayan ay maglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat kami muli dahil binigyan mo na naman kami ng pribilehiyo na makarating sa iyong presensya, makapagpasalamat, makahingi ng tawad, Panginoon, at makarinig ng iyong salita. Ang sa gayon, Panginoon, patuloy kaming mabago at patuloy kaming maging maayos sa inyong harapan, O Diyos. Lord, anumang mga bagay na hindi sa inyo ay patuloy niyo pong hawiin sa aming mga buhay at alisin, Panginoon. Ikaw at ikaw ang magningning sa aming kalagitnaan, sa aming buhay, Panginoon, manahan ka. Panginoon Diyos, maraming salamat po, inaangkin ako namin ang kalinisan, ang inyong presensya, ang iyong pagpapatawad, at lahat, Panginoon, ang pagpapala ay sumaamin lahat. Maraming salamat po, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo po tayo. Sabi ni Joshua, ako at ang aking buong sambahayan, pamilya, me and my family, my household, will serve the Lord. Yung isang bata ang tinanong ng isang pastor. Sabi ng pastor, mahal mo ba ang Panginoon? Sabi ng mga bata, nagsipagtanguhan sila, opo, pastor, mahal ko namin si Lord. So, bakit niyo mahal si Lord? So, nanahimik sila, kasi mahirap-hirap yung sagot. Bakit niyo mahal si Lord? Bakit niyo mahal si Lord? Anong reason? Isang bata ang sumagot na, kasi ganun sa pamilya namin eh. Ganun sa bahay namin, lahat nagmamahal kay Lord. Kaya ganun na talaga, mamahalin namin si Lord. Napakasarap, no? Na ganun yung mga bata, ganun yung idea nila, ganun yung kaya nilang isagot. Kasi yun ang nakikita nila sa tahanan natin. Isa pa ulit, pinag-drawing sila ng isang picture tungkol sa itsura, sa larawan ng Panginoon. Sige, drawing kayo. Iba-iba yung mga drawing ng mga bata, may rainbow, may kamay na malaki, may ano lang, naiisip nila na itsura ng Diyos. At may isang drawing na napansin ng teacher at sabi niya, teacher, hindi ko kasi alam kung ano talagang itsura ni God. Kaya, alam ko, mabait siya, alam kong father siya, papa siya ng lahat. Kaya, wala akong naisip, kundi yung papa niya, ang drawing niya. Yung papa ko po ang drawing ko kasi hindi ko talaga makita yung itsura ni Lord. Napakaganda ulit dahil yung pinapadrawing sa kanya si Lord, naiisipan niya yung papa niya. Ibig sabihin, yung ugali ng Diyos o yung alam niyang karakter ng Diyos, nakikita niya sa father niya, sa papa niya. Isa pa ulit, kwento tungkol sa isang bata pa din na tinatanong, anong first name ng papa mo? Sabi ng bata, ang pangalan ng papa mo? Sabi naman ng bata, daddy, basta daddy pangalan niya. Sabi naman, alam namin, daddy mo siya. Yung pangalan talaga niya, yung tinatawag ng mama mo, sa papa mo. Hindi, walang ibang tinatawag si mama sa kanya, daddy lang talaga yung pangalan niya. Mahal niya si daddy lang talaga yung tawag niya. Yun ay isang bata o isang pamilya na may ama sa tahanan. Merong magulang, may godly family na pinamumunuan ng isang tatay. Pero sad to say, sa survey ngayon, sa lahat halos ng bansa, almost ilang percent na pamilya is broken family. Rather, fatherless. Walang tatay sa mga tahanan.
namamayagpag ang bilang ngayon ng mga single parent. At ayon pa din sa survey na ang tahanan o ang mga bata na walang ama ay kadalasan nagiging cause ng kahirapan ng isang bata. Kumbaga, mas malaki ang tsansa na ang bata kapag walang ama, lalaking mahirap lang. At hindi lang yun, ayon din sa survey, lalo na din dito sa atin sa Pilipinas, na ang bata kapag walang ama, mas prone sila yung nagiging drug addict or nagiging alcoholic or nagiging ganyan, bisyoso, pasaway lang. Kasi nga wala silang magulang, wala silang tatay na nag-guide sa kanila, ipapalaki sa kanila ng maayos. At hindi lang yon, kahit sa school, yung mga dropouts, yung mga natatanggal sa school, nasisibak. Dahil hindi maganda ang karakter o yung mga pinapakita nila sa school. Dahil pag tinatanong anong mga cause, anong mga reason, wala din tatay. Kahit yung mga taong emotional, yung masyado silang sensitive, masyado silang matampuhin, o masyado madaling masaktan, daling malungkot. Yun din. Ang reason din, fatherless. Walang absence ng isang tatay. Malakas kasi maka-influence yung tatay sa pamilya. Ang mga batang lalaki ang madalas nasasangkot sa mga krimen. Mga batang lalaki na walang mga kaputayan. At ang mga batang babae na walang tatay ang madalas maaga pa lang nagbubuntis na. Kasi walang tatay na nagpo-protect sa kanila. Nung medyo bata-bata pa ako, 13, 14, teens, teenager, ganun yung sinasabi ng nanay ko. Kaya hindi tayo ginagalang, Kaya yung mga lalaki yung ganyan yan sila sa atin kasi wala tayong tatay, wala magtatanggol sa atin. Medyo naiwan yun sa isip ko. Yes, hindi naman ko sinasabing ganun nga sa lahat ng pamilya. Pero yun lang yung sa amin na hindi ka basta-basta igagalang, naligawan ka ng maayos, punta nga kasi parang mababa lang, broken family kasi. Baagang na napapariwara. At hindi lang yun ayon din sa survey. Although hindi tayo mataas ang ratings dito, kadalasan Korea, Japan ang mataas ng suicidal. Pero meron din sa atin dito sa Pilipinas. Hindi naman tayo top-notch sa suicidal dahil sa absence ng mga magulang. But still, meron tayong mga survey at mga record na mga bata pa na nagpapakamatay na dahil sa kakulangan, sa kawalan ng magulang sa buhay nila. So, ibig sabihin, ganun kalakas, ganun kalaki ang impact ng isang magulang sa buhay ng isang bata. Kanina sa kwento natin, nauna, maganda. Kasi mayroong tatay at nakikita ng bata yung pagiging godly father, perfect father. Pero dito sa pangalawa nating survey, medyo hindi ganun kainan. Ngayong araw na ito, tatanungin natin ang sarili natin. What kind of father we are? Anong klase tayong ama? Anong klase tayong magulang? Ang kasi pagiging tatay, hindi lang naman dahil nagkaanak ka, nagiging tatay ka. No? Nagiging tatay ka pag
ginagawa mo yung responsibilidad ng isang tatay. Sabi nila sa akin, hindi pwedeng magpapastor ang babae. Walang pastor na babae. Okay, walang pastor na babae. Walang problema sa akin. Eh. Tawagin niyo ako sister eh. Hindi niyo ako tawagin pastor, okay lang yun. Ngayon, tinatanong nila, anong ginagawa mo? Anong ministry mo? Sabi ko, nagtuturo ng mga kabataan, nagtuturo sa church, nagdi-disciple, nagpaplano, nagpipray, nag-ano ng kongregasyon, na simbahan. Anong tawag dito? Pastorate ko. Pastorate pala eh. Ginagawa mo ang gawain ng isang pastor. Tapos hindi ka nila tatawagin pastor. Ang pagiging tatay, hindi lang dahil lalaki ka na nagkaanak ka, ay tatay ka na nga. Ang pagiging tatay ay pagganap ng tungkulin ng pantatay. Kaya nga, hindi lang tatay na lalaki lang talaga eh. Kasi minsan, madalas, sabihin ko na, kumun na, single parent siya na yung nanay, siya pa yung tatay. Kaya ngayong umaga ko, tatanungin natin ang sarili niya, anong klase tayong tatay? Anong klase tayong magulang? Si Joshua, yun nga, napakabata niya, sa mura ng edad, bansa ang hinawakan niya. Hindi lang 3 anak, hindi lang 2 anak, no? Buong bansa. At habang nakatira sila doon sa Kanaan, kasi na-conquer na nila, napaka na nila eh. Nakapasok na sila. Ang mga tao, habang tumatagal, nagiging pasaway. Nag-iiba ang mga ugali ng mga taong kasama, yung mga Israelita mismo. Joshua 24. Kaya ngayon, sabi ni Joshua 24 po ito, verse 14. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Kasi ngayong mga tao, kahit nakaalis na sila sa Egypt, dala-dala pa rin nila ang practice ng mga Egyptian. Dala-dala nila ang God ng mga Egyptian. At habang nakatira din sila doon, may mga Diyos-Diyosan din yun. May mga iba-ibang mga religion din yung nandun. So, ina-adapt nila, inaasawa nila, yung mga anak nila nakikipag-mingle, nakikipag-isa. Kaya talagang ang hirap na nilang i-align, ang hirap na nilang pure na Israelites na si God lang talaga. Napapractice talaga nila yung dati nilang pagkatao, nadadala nila, at yung pakikipag-ugnayan nila ngayon sa future nila, doon sa present pala, sa present life nila or culture nila, tangay-tangay din nila. Kaya hirap si Joshua, wala na, ayaw nang lumaban ng mga tao. Gusto na lang maglapi-hapi. Gusto nilang gawin yung mga gusto nila. At kung ano yung ginagawa sa paligid nila, ayun, gumagaya na yung mga Israelita. Kaya nagbigay ng warning si Joshua sa kanila. Sabi, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Tumatalikod na kayo at nakakalimot na kayo kung bakit tayo nandito, bakit tayo nag-i-exist, bakit, ano ang purpose natin, bakit tayo nandito, bakit tayo nakarating dito. Paano tayo nakarating, dinala tayo ng Diyos, at ano, saan dapat tayo, saan tayo magtatapos. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At ang sabi niya, at kung ayaw niyong maglingkod kay Yahweh, di na kayo mapilit eh, kasi gusto niyo nang gawin yung gusto niyong gawin. Wala nang pakialamanan. Kung ayaw niyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Sige. Gusto niyo yan? Asawa kayo dyan. Desisyon niyo yan? Sige. Desisyonan niyo na. Umili na kayo kung anong gusto niyong gawin. Anong gusto niyong kaibigan? Gawin na ninyo. Sabi niya.
Diyos na pinaglingkuran ba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia? O ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain inyong tinitirhan? Pili kayo. Gusto niyo yung dati yung buhay? Gusto niyo sirain yung buhay niyo ngayon? Sige, magwantusawa kayo. Umili na kayo dyan. Pero sabi niya, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kayawi kami maglilingkod. Dalawa lang ang iuuwi natin ngayong umagang to. Una, yung personal decision ni Joshua. Pangalawa, yung kanyang public declaration. Mga magulang, tatay, nanay, lalo na ang ating mga katatayan, Father's Day kasi special mention talaga ngayon. Sa paglapit natin, sa buhay na to, hindi ka isinilang ano ba ang plano mo natin sa buhay natin? Ipanganak, mag-aral, magtrabaho, mag-asawa, magpamilya, ano kasunod? Wala na, papanaw na, pag tumanda-tanda ng konti. Yun lang ba nasa isip mo? Yun lang ba ang cycle mo? Yun lang ba yung inaantay mo? Inaantay mo lang tumanda ka at mamatay? Ganun lang ba ang nasa utak mo kaya ka nandito sa mundong to? Hindi. Hindi yun. Sabi ni Lord, nung nilikha niya ang mundo, nilikha niya si Adan. No? Hindi babae, lalaki. Lalaki talaga. Wala nang ibang ginawa ang Diyos. Si Eva, hindi nagmula sa putik. Nagmula na siya sa lalaki. Lalaki yung ginawa ng Diyos. Male. Sabi niya sa lalaki, ilagay niya sa garden. Sabi niya, okay. Hindi niya, walang alam si Eva, hindi pa nga na po si Eva, in-instruction niya. Sabi niya, lahat ng nandyan, lahat ng gumagalaw, gumagapang, mailap, maamo, malaki, maliit, lahat ng may buhay, i-manage mo. Ikaw ang magiging manager. Ikaw ang pinagkatiwalaan. Hindi naman binigay sa babae yun eh. Yung pangunguna, sa lalaki talaga. Kaya nung nagkasala sila, hindi hinanap si Eva. Kahit si Eva pa yung sumablay, siya yung nagbigay ng prutas, nung bunga. Dapat si Eva, nasaan ka? Hindi. Lalaki, nasaan ka? Lalaki ang hinahanap kasi ang responsibility ay wala sa babae. Nasa lalaki. Kaya dapat mga katatayan, kagaya ni Joshua, dapat meron tayong personal decision. Desisyonan mo, hindi pwede, yes, dito sa ating bansa, ayoko mang sabihin, pero parang ganun yung nakikita ko. Hindi ko lang din alam sa inyo. Ayoko namang tapusin doon, husgahan. No, parang mas dominante yung mga babae sa Pilipinas. Parang yung mga katatayan natin na sumusunod sa mga babae. Hindi ko nilalahat. Ayon lang sa aking napapansin. Personal ko lang na pananaw. Dapat mga lalaki isang. Ikaw ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Ikaw ang hahanapan ng Diyos. Desisyon ni Diyos. Bahala kayo. Ayaw niyo makinig sa akin. Basta ako. Not as for me. Kayo. Sa bahay, nasusunod dapat ang lalaki. Ang may final say sa lahat ng desisyon, tatay. Kung anong mangyari sa anak mo, dapat alam mo. Hindi ko pwede sabihin, hindi ko alam ba sino. Tatay ka. Anak mong babae, nabuntisan, nakapariwara, nang hindi mo alam. Ano nangyari yun?
Nasira ang buhay ng anak mo nang hindi mo alam. Paano nangyari yun? Habang bata pa, habang kaya mo pa, habang nasunod pa siya sa'yo. Itulin mo na, kumbaga, paksiwin na yan. No? Sa bagay, kasi minsan, ang siga, no? Ang nasusunod, hindi na ang magulang. Bata na. Kain na. Ayoko niyan, gusto ko, hotdog. Sige, bili tayo hotdog. Sinong boss? Tatay o ang bata? Tulog na anak, ako na. Naku, mag-alam na ako. Sige. Tama na, tahan na. Ito na, cellphone. Hindi tayo nagpapakatata, hindi tayo nagpapakamagulang. Pag sinabi, dapat, yes, hindi sobrang strict. Lalo na yung mga bata ngayon, hirap na hawakan kasi mayroon ng YouTube na nagtuturo sa kanila 24 hours. Ang turo natin minsan lang. Dito sa simbahan, 1 hour lang. Hindi pa umaatin. Bawal pa ngayon mga bata. Ang YouTube, 24 hours nagtuturo sa kanila. Walang pahinga. Kung anong gusto nilang matutunan, kalokohan, porn, andaraya, pagpatay, paglaro ng mga karumal-dumal na laro, Master Thief, mga laro na yun. Wala nang ibang gawa, kundi turuan ang bata, pumatay, gumaling sa pagnanakaw, paggawa ng kalokohan, doon sa YouTube, andun sa Google. Salamat po. Tayo, wala tayong pakialam. Kaya sabi ni Diyos ko, hindi, para sa akin. Didesisyonan ko to. Tatay, desisyonan natin ang pamilya natin. Ang obligasyon ng tatay, paulit-ulit na rin naman to, no? Hindi akainin ang bata. Hindi paaralin ang bata. Number 2 lang yun. Ang first duty o ang pinaka-priority na obligasyon ng isang tatay, kung tinuturo mo tatay ka nga talaga, real man, dalhin ang anak mo sa Diyos. Yun ang number 1. Pangalawa, bigyan sila ng pangangailangan. Pangalawa lang yun. Kaya nga hindi basta-basta ang pag-aanak. Kasi hahanapan ka ng Diyos. Ang anak natin, hindi talaga natin anak. Blessing niya ni Lord, binigay sa atin. Pagdating ng panahon, hahanapan ka ni Lord, nasaan yung mga pinagkatiwala ko sa'yo, nung ginawa mo? Caretaker ka lang, di ba? Nung nilagay kita sa garden, caretaker ka sa lahat ng may buhay. Ang ginawa mo sa asawa mo, ang ginawa mo sa anak mo, sa pamilya mo, sa mga bagay na pinagkatiwala ko sa'yo. Magpakalalaki ka ba? Dinampanan mo ba? Dinesisyonan mo ba? O nagpalambot-lambot ka lang, sabay sa agos kung sino masunod, sila ang masusunod. Tatay, gamitin mo yung otoridad mo. Sunod ka. Mula ngayon, alas 7, sarado ang bayan. Dito lang kayo. Pag linggo, simba tayo. Pag ganito, bawal lang dito, bawal lang ganyan. Ito, pwede mong gawin yan, anak. Sige. No? Na-appreciate ko yung mga magulang na pag nagsawa kasi tayong mangaral, doon napapariwara yung ating anak. Ang pangangaral kasi araw-araw, nakakapagod. Ay! Papagod kaya. Kaya minsan yung mga magulang sumakay, naku, bakit napapagod ako? Sige, bibig-bibig, bunga nga, kakapagod na, kaka-stress. Tumitigil sila, kaya doon napapariwara ang bata. Dapat hindi tayo napapagod. Kaya gumawa ka ng bata eh. Huwag kang gumawa, parang wala kang responsibilidad. At hindi lang yun, yung personal decision niya, no? Hindi si nanay ang masunod sa bahay. Hindi ang kapitbahay mo. Hindi ang mga magulang mo. Hindi ang sino man. No? Ang may final say sa pamilya mo, sa buhay mo, hindi dapat ikaw. Kaya dapat full knowledge ka sa salita ng Diyos. Alam mo kung ano ang obligasyon mo bilang isang tatay. Alam mo dapat kung
anong responsibilidad mo bilang tatay. Huwag yung kasalan ng kasa. Sabi ng Bible, kasalanan ng tatay hanggang sa ika-4 na salinlangi, minamana yung kasalanan na ginagawa mo. No wonder tayo, ayaw natin itong gawin, pero nagagawa natin. Bakit? Hindi natin alam kung anong ginawa ng mga tatay natin. Kaya hanggang ngayon, yes, nag-i-effect sa atin. Sa ayaw natin sa gusto, nandun yung epekto kasi may ginawa sila eh. Ngayon, sa'yo, dapat i-stop mo na sa'yo. Ngayon na nakakarinig ka na ng Word of God, alalahanin mo bago ka gumawa. 4 na salinlahi ang maapektuhan every time na gagawa ka ng kasalanan. Di ba? Sa 10 utos sabi ni Lord, sino man ang hindi gumawa sa mga kalooban kong ito, kay aking susumpain hanggang sa ika-4 na salinlahi. Wala ka na nang ipamana na pera, wala ka nang ipamana na house and lot. Hindi, yung kapugian mo, napamana mo naman. Wala. Diba? Yung jeans mo, napamana mo. Pero yung sin, yung curse, yung sumpa, hindi pa sila pinapanganak, wala na. Nasa sa kanila na. Ang tayo hindi pa sila nabubuhay. Dadamdamin na nila yung ginawa mo. Ikaw lang naman yung nag-enjoy sa kasalanan na yun. Sa pagkakamali nyo. Kaya mga tatay, kung tunay nating mahal yung mga anak natin, Father's Day, ina-appreciate natin yung mga tatay. Dahil hindi basta-basta maging tatay. Alam mo mga tatay, pundasyon yan. Sabi ng Bible lagi na tatay dapat head of the family, head of the family. Yes! Pero alam niyo ba sabi ng Bible, ang mga lalaki, pundasyon. Kung nasa ilalim sila, tagabuhat sila ng mga asawa at pamilya nila, mga anak. Walang nakakapansin sa kanila minsan. Kasi nandun nga, ang pundasyon ba, nakikita ba natin ang pundasyon nitong simbahan? Di, nasa ilalim na yun eh. Ang nakikita natin yung mga dingding, mga bubong sa bahay. Pero sa totoo, mga tatay nandun, naghahawak, siya ang nagbubuo sa pamilya. Siya ang may responsibility. Eh, hindi basta-basta ang pagpapamilya. Dapat ibigay sa'yo ni Lord ang asawa mo. Kalooban ng Diyos ang pag-asawa mo. Mga anak mo nakasurrender sa Panginoon. Hindi natin tinatayuan yung pagiging tatay natin. Tapos, gawa ka ng gawa. Nakita niyo yung survey kanina? Mga bata na walang tatay. Naranasan mo na nga yung hirap, paranas mo pa sa anak mo. Hindi ka pa na kontento, pinaranas mo pa sa apo mo. Hindi ka pa rin kontento, pinaranas mo pa dun sa kaapuhan mo. At tingin mo naman. Pangalawa, sabi niya, ako. But as for me, para sa akin, dinesisyonan ko na to. Public declaration. 2. But as for me, and my family. But as for me, and my household. Ang tatay ang nagdidesisyon sa pamilya. In-extend niya yung salita niya, yung declaration, yung decision niya. Hindi lang ako. Pati pamilya ko, didesisyonan ko. Lahat sila. Wala akong ibang planong iba sa kanila. Wala akong ibang target para sa pamilya ko, kundi you will serve them. Sabi ni Lord, si Jesus, ang ulo o yung groom, siya ang asawang lalaki. At sino yung asawang babae? Ang congregation, ang simbahan, ang mga taong born again at nasa pamilya ng Diyos. Yan ang asawa ng Jesus Christ. Ang lalaki, asawa siya, binigay sa kanya ng Diyos.
Nung natulog lang naman si Adan, binigay lang naman si Eva. Pagising niya, may Eva na siya. Nanggaling sa kanya. Sa katawan niya. Sa buto niya, sa laman niya. Kaya sabi ng Bible, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Gaya ni Kristo na minahal ang kanyang iglesia. Ano ba minahal ni Lord? Ang kanyang iglesia. Diyos, nagkatawang tao, nag-aalay ng buhay para sa kanyang bride. Mga lalaki, dapat nag-aalay tayo ng buhay para sa ating asawang babae, sa pamilya natin. Hindi ka nilikha ng Diyos para lang mamatay lang, kakain, mabuhay, magtrabaho, mamatay. Hindi yan ang plano ng Diyos sa iyo. May plano si Lord sa'yo na greater plan para maging successful pa, maging victorious ka sa buhay mo. May plano sa iyo, hindi ka putok sa kawayan lang na, nandyan na siya, hayaan mo na. Hindi ganun. Gagawa ko ng lalaki. Lalaki tayo ang ko. Siya, lahat ang pagkakatiwalaan ko. Dapat hindi ang babae. Kasi pag babae, nakita nyo, nag-rule si Eva. Anong naging epekto sa atin? Hinayaan ni Adan. Nung kinain ni Eva, wala pa naman nangyari sa mundo. Nung kumain si Adan, sabi ng Bible, suddenly, doon lang umibig. Kasi siya pinagbili na ng Diyos. Kaya sabi ni Joshua, ako, desisyonan ko na, pati pamilya ko, ako ang masusunod, ako ang tatay, kaming lahat, mag-serve sa Panginoon. At ngayong araw na to, sunod nila lang, ulit-ulit na tayo. Nakailang series na tayo ng parenting, godly mother, godly father. No? Sabi ni Joshua, hindi makakahadlang sa akin yung kultura. Kasi minsan nagdidesisyon tayo, batay sa mga sinasabi ng magulang natin, batay sa sinasabi ng mga tropa natin, mga kapitbahay, mga tao na malakas ang impact sa atin. Hindi ganun. Dapat ikaw mismo nagdidesisyon ka kung ano yung dapat mong gawin sa pamilya mo. Dahil pananagutan mo yan sa Diyos, isang araw, ihaharap mo yan talaga sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, desisyonan mo na, yes, namana natin yung ika-4th generation, ginawa ng mga kalululuhan natin. In this time, kaharap tayo sa Diyos, nananalangin tayo, ikakat natin, ano bang effect? Natama na, tapusin na sa buhay natin sa oras na to. Nakikilala na natin ang Panginoon. At ano bang ating gawing pagpag-aanak, pag-aapo, nawa, hindi na tayo. Hindi natin sila mapamanahan ng sumpa. Sa halip, madala natin sila sa Panginoon. Dapat godly father, model, parent. Tayo yung magandang halimbawa na dapat pamarisa ng ating mga anak. Paano mo sasabihin sa kanya na, anak, magsimba ka. Nakakalungkot man sabihin, no? Sa simbahan, halos walang tatay. Kasi nga, alam ni Satanas na si tatay ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya ang tinatarget ni Satanas ang mga tatay. Bakit? Para saan yung mga sexing, mga ano dyan, tukso? Sa babae ba yan? Sino ang tinatarget ni Satanas? Sa mga pictures na, mga nude, mga... Sino ang tinatarget ni Satanas? Tatay. Mga palalaki yan. Si alam na. Sa lalaki, sa mga katatayan, nagkatiwala ng Diyos ang plano ng Diyos. Naiwala ni Adan. Namanan natin ang katatayan. Hindi huli ang lahat. Kung ano man ang sinayang o ano mang mali, minala ni Adan, bumalik si Jesus Christ para tubusin lahat. Ibalik ang lahat, i-restore ang lahat. Sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan. Sa pamamagitan ng isang tao,
natubos. Kasalanan. Magtatapos po ako dito sa pinakahuling verse ng Old Testament. Nagsara na ang Old Testament, pinakahuling verse. Meron ba tayo? No? Malakyas. Pinakahuling book ng Malakyas. Meron kaya? No? Tapos na po tayo. Sabi po dito sa Malakyas. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong magtubo pa riyan at ganap na wasakin ang inyong bahay. Ang original plan sa Genesis, sa umpisa, si Adan, ang tatay at ang naging pamilya. Pinaka-last verse ng Old Testament, kailangan ma-restore yun. At kapag hindi na-restore yun, nariyan ako para sa sumpa. Antakin mo last word, last phrase, sumpa. Kasi kailangan ma-restore yung original plan of God. No? Mga tatay, una, desisyonan nyo yan. Huwag tayong, ano lang to, parang salita ko lang, huwag tayong kabayo, huwag tayong maging malamya sa buhay, pamilya natin. Hindi ka nabuhay para magtrabaho lang. Nabuhay ka para dalhin ang pamilya mo sa Diyos. Yan ang number 1 priority mo. Pangalawa, pagtrabaho ka para sa pamilya mo. Hindi masama yan. Yung pagtatrabaho, magandang bagay yan. Pero hanggang dito lang yan sa mundo. Yung pagdala mo, ang pamilya mo sa Diyos, panghabang buhay yan. Hindi lang dito sa mundo, hanggang sa kabilang buhay ang effect yan. Kaya desisyonan mo na, tatay. Pangalawa, no? Public declaration, dapat nakikita sa'yo yung bunga. Kapag maganda ka makisama sa pamilya mo, maganda ka makisama sa kapwa mo, sa boss mo, sa trabaho mo, sa kung saan mang area ka, sa estudyante mo, kung teacher ka, sa field, kung manager ka, kung ano ka dyan. Kung magaling kang makisama sa lahat, kung maganda ang relasyon mo sa Diyos, sige na. Saan makikita? At maganda ang pamilya mo. Makikita ang ebidensya kung paano mo pinahandle ang pamilya mo. Sarili mong pamilya, hindi mo kaya. Mga tao pa kaya, madami. Hindi mo kadugo, kaya mo. Ano nangyari yun? Mabait ka sa kanila, sa pamilya mo, hindi. Paano nangyari yun? Ang ganda, ang galing mo dun, ang bait mo dun, pamilya mo, hindi. Paano mo sila na-handle nang hindi mo na-handle ang pamilya mo? Tatay. Ba't tatay na tayo dito ngayon? Kung ano ang pamilya mo, yun ka. Yun ang refleksyon mo. Kaya kung kinakahiya mo, pamilya mo, eh, mahihahiya ka sa sarili mo. Amen po ba? Tayo ang representative ng ating pamilya at tayo ang hanapan ng Diyos. Hindi ang anak, hindi ang asawa. Pagdating sa pamilya, mahilig si Lord sa pamilya. God the Father, God the Son, family. Yun ang konsepto ng Diyos. Hindi mo gusto yung asawa mo, hindi mo gusto yung anak mo. Kaya nga sabi ni Lord, o Adan, ito yung sa'yo ha. Cultivate mo yung lupa na yan. Pagyamanin mo. Walang perfect. Hindi binigay sa'yo ni Lord yung perfect na asawa, na babae, na mapapunta sa'yo. Kailangan hubugin mo yung asawa mo para yung babae kasi na, or yung partner mo na nasa utak mo na perfect, hindi nag-i-exist yan. Si Lord, nung dumating si Adan, hindi niya binigay yung, ayan na Adan ka, ano yun ang upuan, ano yun na mesa Adan, hindi. Adan yung kahoy. Gawin mo upuan. Gawin mo lamesa, kahoy. Naka-hide yung mga bagay. Kailangan niyang i-cultivate, kailangan niyang paghirapin, kailangan i-bring out niya yung the best doon sa mga bagay-bagay na yun. Same is true. Sa pamilya,
pamilya mo, walang perfect na pamilya, walang perfect na asawa, walang perfect na anak. Anong dapat mong gawin? Nakatago eh. Kailangan mong i-cultivate. Asawa mo, hindi maganda ugali ng asawa ko. Ay, halika dito, mahal. Punta tayo sa simbahan na. Paghihirap pa mo yun. Para yung babae, yung partner na nasa utak mo magiging. Makita mo, makasama mo. Kasi paghihirap pa mo, cultivate mo yun. Hindi dapat tayo. Magiging, gusto mo perfect lang, babagsak sa inyo, Lord. Walang ganun. Lahat, i-cultivate ni Adam. Lahat paghihirapan. No? Si Moises, nung kinausap siya ng Diyos, sabi niya, Moises, may plano ko sa'yo. Napakalaking plano. Ano gagawin, Lord? Ganito, gano'n. Sige, mula ngayon, Lord, dahil sa usapan natin, lahat ng lalaki, tutuliin. Kahit si Ismael, tinuli. Kahit siya, si Abraham. Lahat sila, may 318 men siya, na-train niya. Tinuli niya lahat ng araw na yun. Ibig sabihin, lahat ng lalaki na kakonekta sa buhay niya. Pag may lumapit sa anak niya para manligaw, ano ka ba? Tuli ka ba? Hindi, wala ka nito. Dapat ganito natin yan. Huwag natin ipagkatiwala mga anak natin sa mga tao walang pagkakilala sa Diyos. Ito, Christian ka ba? Hindi, Christian tayo anak. Huwag tayo, may takot tayo sa Diyos. Dapat yung lalaking hanapin natin, dapat yung partner na hanapin ninyo, may takot sa Diyos. Monitor natin mga tatay. Kultivate natin yung pamilya natin. At hindi yung dapat nagsisimula sa babae. Nagsisimula sa ating mga tatay. Personal decision. Sabi ni Joshua, walang pakailan kung anong kulturang meron dyan, anong sinasuggest ng YouTube, ng Google, ng kumpare mo, ng kumari mo. Hindi yan. Ang usapan namin ni Lord, ganito, at nag-desisyon ako, pati pamilya ko, desisyonan ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Ngayong araw na to, tayo ay lumapit sa Diyos, ay tumayo, at sa napakasimpleng mensahe ng Diyos sa atin. Una, mga tatay, tayo, tunay na tatay, laban. Sa magiging tatay ka dyan. Laban. Fight. Fight a good fight of faith. Laban ka lang ng tapat. Laban ka lang maayos. Fight a good fight. Laban ka to the best. Pinaka-best mo na talaga. Gawin mo na. Good fight. Walang daya. Walang shortcut. Sige. Hirap kung hirap. Disiplina kung disiplina. Fight a good fight of faith sa Panginoon. Sabi naman ni Lord, hindi kita iiwanan hanggang sa dulo ng Panginoon. Lord, sa umagang ito, we appreciate every father, Panginoon. Kahit hindi nag-anak, Lord, kahit hindi nagpalaki, kahit hindi talagang literal na tatay, biological, Panginoon. Bawat tumatayong magulang, Panginoon. Ay ina-appreciate namin at pinapasalamatan namin ang mga buhay nila. Panginoon, walang perfecto. Walang perfecto, Panginoon, magulang sa mundo ito. Pero nariyan ka, Lord, perfecto. Nanananahan sa mga hindi perfectong tao, Panginoon. Mighty and powerful God. Turuan nyo kaming tumayo. Sarili namin mga paa. Tumayo. Matutong gampanan yung responsibilidad, yung tungkulin ng pagkatawag mo sa amin. Hindi kami nag-exist para magpamilya lang. Nag-exist kami para proteksyonan, para suportahan, para alagaan, para gabayan ang pamilyang pinagkatiwala mo sa amin. Lord, sangaan ka sa desisyon namin ito. At Lord, nawa makita sa amin publicly, pakita sa buhay namin bilang isang Kristiyanong pamilya.
godly, fearing family. Hindi lang sa salita, hindi lang nawa, kundi makita sa aming gawa, Panginoon, ang pananampalataya namin sa iyo, O Diyos. Maraming salamat din po, Panginoon. Dinadalangin din namin ano mo mga sumpa, Panginoon, na sumaamin at sa amin, ginawa ng aming mga kalinuan, Panginoon. Lord, magtapos na sa buhay namin, magtapos na sa henerasyon namin, O Diyos. Huwag na namin maipasa pa to the next generations. Lord, help us. Guide us. Teach us. Train us, Panginoon. Mold us, Father. Para maging isa, nilikha kami ayon sa original mong plano para sa amin, Panginoon, to do great things. To glorify you, to magnify you, to give you glory, to honor you, to praise you, to testify to you, Panginoon, to be a witness, Panginoon, sa mundo ito, O Diyos. Maging mabuti kaming replika mo, Panginoon, dahil ang image mo ay nasa sa amin, O Diyos. Makita sa amin ang ugali ng isang tunay na anak ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name, we pray.